nagkaroon ng press con itong si Sir Chavit Singson at isiniwalat niya yung katiwalian daw at meron daw ding kontraktor na taga Ilocos Norte, which is yung mayor daw po mga kababayan ng Lawag City. Yan po yung sinasabi ni Sir Chavit Singson na itinaas pa nga daw ni PBBM at ni Congressman Sandro Marcos yung kamay. So parang ang dating kasi mga kababayan dito, parang hinihila si Presidente at saka po si Congressman Sandro Marcos dun po sa issue ng maanumalyang flood control, especially sa issue rin ng mga contractor. Kasi hindi lang naman daw mga diskaya mga kababayan yung contractor. Meron din daw na mayor na taga Lawag City. So para sa akin lang naman mga kababayan, di ba kung titingnan nyo, nabalita rin naman itong si Sir Chavit Singson na di umano mga kababayan, may kontrata din na nakuha sa gobyerno. Tapos ngayon, parang ang dating kasi mga kababayan, kaya siguro niya binabatikos yung mayor ng Lawag, kaya idinadawit niya mga kababayan, sabit pinapalabas na contractor din, baka dahil nasasagasaan yung kanyang negosyo. Anyway, shoutout malaki talaga ang monthly ng trolls. Oy, hindi, walang ganun. Sariling pera namin yun mga kababayan. Shoutout So ngayon, maglinis ka muna ng bakuran mo, Chavit. Yun nga ang problema mga kababayan Wait lang, tingnan ko kung malakas na yung signal dito sa pakita ko sa inyo yung niya. Kasi sa totoo lang mga kababayan medyo tagilid talaga yung ni Sir Chavit Singson kanina. Kasi parang ang dating itinaas pa nga daw ni PBBM at ni Sandro Marcos, ni Congressman Sandro Marcos, yung kamay nung sinasabi mga kababayan na contractor daw na mayor ng Lawag. So ito, tingnan ko kung malakas na yung pakita ko sa inyo. So yun nga mga kababayan, kung titingnan nyo, hindi lang naman kasi yan yung yung issue mga kababayan ni Sir Chavit Singson. Kumbaga parang ang dating kasi mga kababayan, isiniwalat niya lang yung mga taga Ilocos Norte, especially yung mayor nga ng Lawag City. Kasi kung titingnan nyo, sinasabi niya kaya niya daw isinisiwalat yon kasi taga Ilocos po siya. Pero kung malawak yung pangunawa ninyo, makikita ninyo na siguro kaya niya hinihila yung pangalan ng mayor, pilit na idinidikit kay PBBM mga kababayan at saka kay Congressman Sandro Marcos. Kasi nga, unang-una baka ito kalaban ni Sir Chavit Singson mga kababayan, especially sa politika. In the same time, kung titingnan nyo din mga kababayan, may negosyo din po ng construction itong si Sir Chavit Singson. Yan naman po ay nabalita sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan. So anyway, shoutout kay Ma'am Aida Pahardo from Hong Kong. So nakakapagtaka lang kasi dito, putik yung mga nag-cover, kita nyo ba, pansin nyo ba? Yung mga nag-cover outlet ng SM na no? Tapos ang masakla pa dito, isisiwalat daw yung corruption, pero yung mga pinaggagawa nila mga kababayan, sila din naman, nangungontrata din naman, parang ang dating ang isiniwalat lamang po nila yung sa kalaban lang nila. Yung sa kalaban lang nila, pero yung kanila hindi nila kiniklaim sa publiko mga kababayan. So ngayon, ito yon. Yan. Palitan daw lahat ng korap na opisyal. Wait lang pakita ko sa inyo yung mismo sa Abante. Kasi mayroong mismo mga kababayan na video. Ang budget, Ito. Ang budget, yung utos ng Presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the President. I-re-review muna, magre-review dyan, Presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kahit dahil minensyon niya yung graft and corruption sa blood control na kasama siya, nakalimutan niya Tutos ang Presidente.
Tuwan-tuwa yung mga DD-shit, mga kababayan, no? Pag bumabanat si Sir Chavit Singson sa presidente, pinapalabas kasi nila na may alam ang presidente, mga kababayan, doon po sa maanumalyang flood control. Kasi nga naman daw, kapag daw po may budget, mga kababayan, yan daw po ay dadaan sa DBM and then pipirmahan daw po yan ng presidente. So, ibig sabihin, may alam daw po ang presidente dito sa maanumalyang flood control. So, ngayon, kung titingnan nyo kasi, mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi, presidente po ang unang nagsiwalat niyang maanumalyang flood control na yan. At yung mga tinamaan ngayon o possible na tatamaan in the future, yan po ay maghuhugas kamay ngayon at magtututuro ng kung sino-sino, wag lang sila yung matamaan, mga kababayan. So ngayon, parang ganito yung nangyayari kay Sir Chavit Singson kasi buhat nung pumutok po yung balita, galing po sa Billionaire News Channel, nakakagulat naman na parang biglaan yung pagpapapreskon nito pong si Sir Chavit Singson. So ituloy pa natin, mga kababayan. Eto pakinggan ulit natin. DBM gagawa ng project upon destruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso, Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kako dahil binensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya di ba? Tuwan-tuwa yung mga DD-shit pag bumabana si Sir Chavit Singson kay presidente. Kaya daw niya nasabi na may Alzheimer si PBBM kasi nakalimutan daw ni PBBM nakasama si PBBM dun sa pagbabudget, mga kababayan. Kasi nga naman, presidente daw po ang nag-a-approve ng budget. Uulitin ko lamang po, mga kababayan, ang trabaho ng presidente pirmahan, mga kababayan, yung national budget. Ngayon, pagka in-implement na, mga kababayan, yung budget, like sa DPWH, like dun sa mga iba't ibang budget ng iba't ibang departamento ng ating gobyerno, wala na pong control doon ang presidente. So ngayon, sino ang dapat, mga kababayan, sisihin dyan sa mga nangyayaring anomalya na yan? Unang-una, mga kababayan, ang dapat pong sisihin dyan, kung may anomalya dito sa issue ng mga flood control, kung may anomalya na nangyari dyan sa DPWH, ang dapat pong sisihin dyan, yung DPWH, mga kababayan, at yung mga senator na nakikialam sa pondo ng gobyerno. Kasi unang-una, di ba, ang trabaho nga ng Senado, ng mga senator gumawa ng batas, hindi makialam sa pondo, mga kababayan, ng iba't ibang proyekto ng ating gobyerno. So ngayon, inunahan na nga. Di ba, inunahan ng presscon. Tama itong sinasabi dito ni Ricky G. Inunahan ng presscon kasi malapit na sa Ilocos Sur ang auditing. Kaya nga, di ba? Inunahan nga niya. Iuutos ang presidente. Ito pa, mga kababayan. Bumaba daw ang mga kurap kasama ang presidente. Ikaw nagsabi. Mga DD-shit nagtatanong Kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Sinabi mo na Hindi mo kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita ko ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako corrupt, pakukulong ako. Yan. Nag-ahamon, no? Sacrifice. Hindi panguhurakot. Kita nyo kung gaano kabayos, mga kababayan, itong presko na ito ni Sir Chavit Singson. Sino yung mga nagtatanong? Mga DD-shit. Diba, mga DD-shit yung iba nagtatanong. Yung mga nagtatanong, nakasama daw dapat ang presidente sa mga bumaba na kurap. Mapapansin nyo naman, mga kababayan, sa tanong pa lang, talagang mapapansin nyo na against na agad sa presidente yung itinatanong po nila. So ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Punta tayo sa bilyonaryo. Kasi may lumabas na balita na nadadawit yung bilyonaryo.
Wait lang mga kababayan. Kasi nadadawit yung construction firm ni Sir Chavit Singson. Kasi 'di ba sabi niya inumpisahan daw siyang bakbakan ng bakbakan. Actually hindi naman siya binabakbakan ng Billionaire News Channel eh. May isiniwalat lang talaga mga kababayan ang Billionaire News Channel na nakakuha ng proyekto sa gobyerno. Ito pong kumpanya ni Sir Chavit Singson. Ito 'yun pakita ko sa inyo. Kasi talagang talagang tatamaan sila dito. Ang problema, hindi naman tinitira mga kababayan si Sir Chavit Singson. Bakit masyado siyang react ng react? 'Di ba bakit inunahan niya ng pagpapapress con? Bakit kinakabahan ba siya? 'Di ba bakit masyadong apektado ata? Ayan Ayan kung makikita ninyo ito. Wait lang, click natin. Sabi dito, Pamilya Singson kinwestiyon sa koneksyon sa 2.7 billion kontrata ng DPWH. Ayan Pamilya Singson kinwestiyon sa koneksyon sa 2.7 billion na kontrata sa DPWH. Kaya sabi ni Singson kanina, inuunahan daw siyang banatan. Ito yun mga kababayan, play natin. Ng mga Singson ang Ilocos Sur. Pero bukod sa malaki nilang pangalan sa politika, malaki rin umano ang na-corner na government projects ng kanilang pamilya. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Marimban. Isa ang Ilocos Region sa maituturing na land of mega dynasties, ayon sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa Ilocos Sur, dominated ng pamilyang Singson ang malaking parte ng probinsya. Sa pamumuno ng kanilang patriarch na si former Governor Luis Chavit Singson. Sa kasalukuyan, nakaupong gobernador ang kapatid ni Manong Chavit na si Jerry Singson at Vice Governor naman ang anak niyang si Ryan. Ako naman bilang First District Representative ang isa pang anak ni Chavit na si Ronald Singson at ang pinsan nitong si Christine Singson. Bukod pa yan sa mahigit 10 local positions na hawak ng mga Singson sa buong probinsya. Kilalang businessman si Manong Chavit kahit bago pa man ito sumali sa politika. Kasalukuyan niyang pinamumunuan ang Luis Chavit Singson o LCS Group of Companies na may 12 kumpanya ayon sa website nito. Kabilang ng isang power corporation, isang mining corporation at isang airline operations company. Hindi pa kabilang dyan ang Partas Bus Lines na pagmamayari rin ng dating gobernador. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na konektado rin sa isang construction firm si Manong Chavit. Ang Satrap Construction Corporation o tila binaligtad lamang na partas. Base sa datos ng DPWH, nakakubra ang kumpanya ng 62 public works contract sa Ilocos Sur mula 2016. 62 public works mga kababayan sa Ilocos Sur pa mula 2016 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Sa isang 2012... ayan, ngayon alam nyo na kung bakit nag-iiyak, kung bakit nag-iingay etong si Sir Chavit Singson. Kasi tatamaan sila dyan mga kababayan. Kini-question ngayon etong kumpanya mga kababayan ng pamilya Singson na nakakuha ng proyekto sa gobyerno mga kababayan sa DPWH na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Kaya hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung bakit biglaan yung pagpapapress con at parang ang dating sinisiraan si Presidente, idinadawit doon sa kontraktor daw, mga kababayan. Doon daw sa kontraktor doon sa kontraktor daw mga kababayan na taga Lawag City na mayor. Na itinaas pa daw ni PBBM yung kamay. 'Di ba? Tapos kung titingnan nyo, pilit pang idinadawit si Presidente doon po sa maanumalyang flood control. Anyway, tuloy pa natin. Inquirer.net report, inamin dito ni Singson na pagmamayari ng kanyang pamilya ang nasabing kumpanya. Matapos i-raid ang isang factory sa loob ng property na nakapangalan dito. Sa isang 2018 DPWH contract, isang Reynaldo Atienza na ang nakalagay na Authorized Managing Officer. Sa isang 2022 contract naman, napalitan muli ito ng isang Rolando Tica. Sa kasalukuyan, isang Engineer Harold Molina na ang nakalagay sa papel bilang presidente ng Satrap Construction Corporation. Sa isang June 21 post, binati ni Molina si Manong Chavit sa kanyang kaarawan na tinawag itong Our Big Boss. Big Boss! Big Boss! Consistent na nagpo-post ng pagbati ang Facebook page ng Satrap Construction kay Manong Chavit at anak nitong si Bigan City Mayor Randy Singson ng happy birthday from your Satrap Construction family.
Sa isang panayang tinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na bagamat maaaring tumakbo ang isang contractor sa isang public position, bawal ang pagkakaroon ng kontrata sa pamahalaan oras na manalo ka. Bawal din daw sa saligang batas ang pagkakaroon ng direct interest ng isang politiko sa isang business, lalo na sa kanyang nasasakupan. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng kontrata ng iyong mga kamag-anak o mga kapamilya sa mga lugar na nasa ilalim ng iyong jurisdiction dahil sa conflict of interest. Sa pagsusuri ng aming team, parehong singson na nakaupong district representatives sa dalawang distrito ng Sur ngayong 2025 elections. Parehong taon kung kailan nakuha ng Satrap Construction Corporation ang pinakamalalaking kontrata nito sa loob ng 9 na taon. 8 public works contracts na nagkakahalaga ng 543 million pesos. Bukod pa riyan ang nakaupong Ako Ilocano Party List Representative na si Richelle Singson Michael mula 2022 na anak din ni Manong Chavit. Although, siyempre, pag sila na at nangontrata pa sila, ma-anti-graft and corrupt. Kita nyo mga kababayan, halos lahat nga ng posisyon doon sa Ilocos Norte, kinuha na nila eh. Diba? Tapos ang pinakamasaklapat talaga mga kababayan dito, pinakamatindi po talaga dito, yung construction company nila. Nakakuha ng 2.7 billion pesos na kontrata sa DPWH. Tapos ngayon, biglang nag-iingay at pilit idinadawit si Presidente at si Congressman Sandro Marcos. Eto uulitin ko mga kababayan yung laging sinasabi ni PBBM, yung laging paliwanag ng Presidente na kahit pa kaalyado niya yung tamaan mga kababayan dito po sa maanumalyang flood control na ito, wala pong sisinuhin, wala pong sasantuhin. Kaya nga po kung titingnan nyo, kahit kapinsan pa, kahit kamag-anak pa, talagang kung kinakailangan mong bumaba sa pwesto para maimbestigahan ka, bumaba ka sa pwesto para maimbestigahan ka. So ngayon, ganun po mga kababayan, si Presidente ngayon, walang sinisino kahit pa kaalyado. Sa tingin nyo, kung sakali na mapapatunay na itong mayor ng Lawag City, talagang contractor mga kababayan at kasabwat dyan sa mga maanumalyang flood control na yan, sa tingin nyo hindi papapanagutin ng Presidente yan? Sa tingin nyo hindi sisingilin ni PBBM yan? Syempre, hindi po makakaligtas yan mga kababayan sa Presidente. Diba? Ilocos Sur nga siya pero yung inaano niya, yung isinisiwalat niya, mayor daw ng Lawag City. Di ba, mayor daw ng Lawag. So ituloy pa natin ito mga kababayan. Practices sila kasi pinagbabawal nga po yun na magkaroon ng interest. Lalo pat ito ay maaaring makabangga sa interest ng publiko. Guys, like natin ang ating live streaming. Culinary News Channel na kunin ang panig ni Singson at kung ano pa ang koneksyon ng kanyang pamilya sa kumpanya. Pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Culinary News Channel. Manatiling nakatutok diba? sa milyonaryo. Kaya nasabi niya kanina doon sa press con po niya na unang binabanatan daw siya. So siguro, ito yung nakita niya mga kababayang balita kasi naki-question nga naman, sa totoo lang mga kababayan, yung 2.7 billion pesos na nakuha nilang proyekto sa gobyerno pamula noong 2016 hanggang 2025. Hindi naman po kasi biro yung laki, mga kababayan, nung amount mga kababayan nung nakuha nilang proyekto, billion pesos po. Ibig sabihin, hindi lang mga diskaya yung nakakuha ng tawag dito, ng proyekto sa gobyerno na ganun kalaki yung amount, kung hindi, pati itong mga singson. Anyway, tuloy pa natin mga kababayan. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pinangalanan ni Chavit Singson, yung contractor daw sa Lawag City, na itinaas pa daw ni PBBM yung kamay at saka ni Congressman Sandro Marcos. Ito. Ay, yun. Sinanggal nila. Noong una, pinalabanan nila mabuti sa lalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon siya, yung nakapong na yung ngayon sa Lawag. Sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa Sandro yung kontraktor nila. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tigarot mo ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City yun ang the biggest contractor aside from the Vizcaya. Ayan Ano yung sabi dito mga kababayan? Pinangalanan daw
ni Sir Chavit Singson itong pinaka-biggest contractor mga kababayan dyan daw po sa Lawag City na itinaas pa daw ni PBBM ang kamay at saka ni Congressman Sandro Marcos. So ito nga, uulitin mga kababayan yung lagi ko po sinasabi. Maliwanag naman po ang mandato ng presidente na kahit pakaalyado ka at kahit pakasama ka sa politika, kung ikaw naman ay kasali o gumagawa ng anomalya mga kababayan, hindi ka pwede makakalusot sa paglilitis patungkol po dito sa maanumalyang flood control. So ngayon, kung mapapatunayan man na itong mayor ng Lawag City talagang sangkot dito sa maanumalyang flood control, dapat siyang managot. At hindi naman siguro mga kababayan, i-absuelto yan mga kababayan ni PBBM. Ano po, dahil nga, ang presidente po natin ngayon, kahit kamag-anak, kapatid, kaibigan, pinsan, basta ikaw ay nasangkot, nabanggit ang pangalan mo, for delikadesa, harapin mo yung mga aligasyon laban sa'yo. So anyway, shoutout sa inyo Shoutout po sa inyo. Nagtampo at snub daw siya PBBM sa Japan. Sabi daw ni Sandro, Dad, diyan si Chavit. Dead makals lang daw. Alam niyo naman kasi mga kababayan, sa totoo lang, yan yung pinagmulan. Yan yung pinagmulan ng sama ng loob ni Sir Chavit Singson kay PBBM. Yung hindi napansin sa Japan, in the same time mga kababayan, siguro hindi rin napagbigyan yung kahilingan ni Sir Chavit Singson na i-appoint yung mga gusto po niyang i-appoint sa iba't ibang posisyon ng ating gobyerno. Kasi nga, 'di ba, alam naman po natin ang punot dulot talaga niyan. Kahit nung una pa lang tinatalakay na po natin 'yan, na talagang may pinapa-appoint kay PBBM. Hindi lang naman kasi isa. Napakadami po ng pina-appoint ni Sir Chavit Singson di umano kay PBBM sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Kaso nga lang ang problema, kung hindi naman talaga qualified, hindi po i-appoint yan ng presidente mga kababayan. So ngayon siguro yan yung mga dahilan kung bakit lumalim yung tampo ni Sir Chavit Singson dito po kay presidente. At ang isa pa nga dyan mga kababayan, kung titingnan po ninyo, yung daw pinalaban na mayor ni PBBM at ni Congressman Sandro Marcos at itinaas pa nga daw ang kamay. Yun pala daw yung pinaka-biggest contractor dyan daw po mga kababayan sa Ilocos. Yan yung sabi mga kababayan ni Sir Chavit Singson. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan nyo, maliwanag naman po ang dahilan kung bakit siya nagtampo din kay PBBM kasi nga, bukod sa hindi nabanggit yung pangalan niya sa Japan, may pinapa-appoint siya, hindi napagbigyan. I think mga kababayan, nasa 50 ata mahigit yung pinapa-appoint niya, kaso hindi naman mga qualified yung iba. Ano po, at yung kasisibak pa nga lang doon sa may custom, isa po yung sa pina-appoint niya. Kaso nga lang ang problema, gumawa ng hindi maganda yung kaya nasibak doon po sa custom mga kababayan. So ngayon, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hinggil po sa naging press con ni Sir Chavit Singson kanina, na kung saan ikinover ng SMNI at ng iba't ibang social media ng SMNI, especially ng mga DD-shit din, etong press con na ito ni Sir Chavit Singson. Kaya naman pala, buhay na buhay ngayon yung mga DD-shit mga kababayan, kasi pabor sa kanila yung sinasabi ni Sir Chavit Singson at puro paninira naman laban po kay Presidente. Hindi nga lang kay Presidente, kung hindi, pati kay Congressman Sandro Marcos. Pero para sa akin kasi mga kababayan, mukhang si Sir Chavit Singson na yung may problema dito. Kasi ang tingin niya binabanatan siya, pero yung inireport naman ng Bilyonaryo News Channel, sinabi lang naman kung ano yung totoo. Nakakubra sila ng ganong kalaking proyekto. In the same time mga kababayan, yung nakubra nilang yun, hindi lang naman milyon yung halaga. Kung hindi, bilyong pesos mga kababayan yung halaga. So ngayon nakakapagtaka lang bakit niyang idinadawit ata si PBBM mga kababayan doon po, at saka si Congressman Sandro Marcos doon po mga kababayan sa issue ng maanumalyang flood control, especially doon sa budget na sinasabi niya na imposibleng walang alam ang presidente. So kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa topic na yan, comment below na lamang po kung ano po ang opinion at komento ninyo hingil po dyan.